Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan punta dito sa Japan. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire. Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Sa bayan po ay napapanood tayo via live streaming natin sa FB. At sa mga nanonood po ng ating live stream, ang ating pong palatuntunan ay mapapanood alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. At sa gawing kanan po niyan, meron po tayong chat room. Maaari po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin
sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala, sa mga nakikinig po sa ating himpilan, ang numero po na maaari ninyong tawagan ay para po sa inyong mga reaksyon, ho? At pwede rin kayo mag-text sa 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron na pong bagong speaker. Di natin alam kung left or right. Ang speaker po kasi dalawa yan eh. Merong pang kaliwa, merong pang kanan. Speaker ho ng sound system. Pero sa kamera po mga kaibigan, ay itinalaga ng ilang congressman bilang bagong speaker nila. Speaker nila. Ito pong si Lord Alan Velasco. Si Nipa, si Cayetano. Napakasakit, Kuya Eddie. Ang masipa. May paile-eleksyon pa kasi ang mamaya na yan. At sinasabi naman ni Cayetano, mga kaibigan, yun daw session na ginawa sa labas ng kamera o sa labas ng batasan. Yan daw ay fake. Pirated. Lahat naman kayo fake eh. Meron pa bang hindi fake dyan sa kamera? Mga damuho kayo. At muli na namang sinabi ng Palasyo, ayon daw ho kay Presidente Duterte, na siya'y hands off o walang pakialam, ha? Yan sa nangyayari yan sa kamera. Ito'y pagkatapos niyang gumitna para po sa term sharing deal. At sabi na sa inyo, labanan Cayetano versus Sara Duterte. Bakit? Kasi po suportado si Lord Alan Velasco ng anak ni Presidente Duterte. Sinuporta ng hugpong ng panggagago, pagbabago. Suportado nila si Velasco. Sabi naman ni Cayetano kay Velasco, I will not let you burn this house down. Di ko pa hihintulutang sunugin mo itong batas, itong House of Representatives ng mga buhaya. Yung buhaya wala ron. Yung House of Representatives lang. Meron hong bagong deal. Itong si Boy Finger, Teddy Boy Locsin, sa China, mga kaibigan, para magkaroon ng fast lane para sa mga Chinese nationals. Lintik po, no? May VIP lane. Ito'y sa harap ng pandemya, mga kaibigan, na ang lahat ay nagsisikap na wag magpapasok ng mga dayuhan
Pero ito tayo, may pass lane. At sinasabi ho ni Lorenzana ng Department of National Defense, ang China, yung kumpanya raw ng China, na merong sapi na 40% doon sa dito, immaterial daw po yun. Para ito doon sa mga nangangamba sa ating pong national security. Nagiging komunista na po ang Armed Forces of the Philippines. Magkakabaliktad na ho yan. Yung mga naniniwala sa demokrasya at sa rule of law, alinsunod sa konstitusyon natin at sa government system natin, mga kaibigan, tayo na pong mga mamamayan ngayon natutol sa komunismo at komunista, ang malamang na ideklarang illegal, no, dahil dito sa sinasabi ni Lorenzana. Sabi yun ng si Raulo, opisyal ng DNR, hindi raw naman na inanod yung pong yung dolomite sand sa Manila Bay, kundi ito'y natakban daw ng kulay gray na buhangin. Alam ba ninyo na nagtaasa na pala ang tuition fee? At ito ngayon, mga kaibigan, ay pinoprotesta ng mga estudyante at mga magulang doon po sa Cotabato City. Bueno, yan po ay ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Eto mga kaibigan, alam na natin lahat ito, no? Ha? Konti na lang hindi nakakaalam nito, tsaka yung mga kababayan natin sa nasa ibang bansa, ha? Na binubuo daw po ng 186 na mga mambabata sa Kongreso, sa Kamara, or majority ng 299 na miyembro nito ngayon ng mga buhaya dyan po sa Kamara, ay inihalal nila itong si Marinduque Representative Lord Alan Velasco bilang bagong speaker sa isinigawang sesyon na ayon naman kay Cayetano, yan daw ay illegal. Mantakin ninyo yung election ay ginanap po sa Quezon, sa Celebrity Sports Complex kaninang umaga, sa Quezon City. Ito daw ay sa kabila ng mga question ni Cayetano o ng kampo ni Cayetano tungkol sa legalidad ng proseso. Yan na mahirap Pag iba gagawa, illegal. Pag siya gagawa, hindi illegal. Kahit na labag sa saligang batas, mga kaibigan, no? Ganyan talaga Ito si Cayetano, parang puwit ng baboy na hindi maintindihan ito mga kaibigan yan nangyari ngayon. Di ba, hinahamon natin itong mga kongresista na pawalang bisa nila yung pong ginawa ni Cayetano na pagmaniobra. Total, sila rin laman yan tsaka tayo naman, ang reaksyon natin dito kagad, ano ba mababago dyan? Meron ba? Mawawala na ba nakaw ng mga mambabatas sa pamamagitan ng kanilang pork barrel? Wala naman personal lang na interest nila, pare-pareho yan, mga kaibigan. Dahil kung totoo po yan na itong Kongreso may kabuluhan pa mga kaibigan, abay,
dapat hindi ho sila pipili sa pagitan lamang nitong si Cayetano at ni Velasco. Bakit po? Kasi yung kondisyon na yan, yung term sharing na yan, na kondisyon na yan, sino ba nagbasbas niyan? Hindi ba si Presidente Duterte, mga kaibigan? So, sa madalit sabi, yung pagkakabasbas na yan sa term sharing, illegal from the very start, sapagkat hindi naman yan ang proseso. Kaya, yung sinasabi ni Cayetano na illegal yan, ikaw nagsimula niyan makaupo ka lang di ba? Bakit ninyo isinangkot diyan sa term sharing na yan ang presidente? At kaya nga nabuo yung term sharing dahil nakialam ang presidente ng Pilipinas. Hindi ba maliwanag yun, mga kaibigan? Yun yung pagkakaupo mong yun, masama na yun Pagsira na yun sa rule of law. Kaya ngayon, sabi nga kung ano ang itinanim mo, yun din ang aanihin mo. Hindi ba? Mga kaibigan, yun din ang inani mo. Kaya ang sinasabi natin, palagi, mga kaibigan, kailangan tayong lahat ay sumunod sa rule of law. Pero mga walang hiya na po ang karamihan sa nakaupo sa atin ngayon. Lalo na dyan sa Kamara, sapagkat kapag kayong labag sa rule of law, pabor sa kanila, abay, walang illegal doon. Pero, pag hindi pabor sa kanila, mga kaibigan, doon lang nila sinasabing illegal ang isang bagay. Lapid Fire, bumabanat, bumabatikos. Akala mo naman itong si Atienza, totoo sinasabi, no? Hindi niyo ba nahalata? Walang nagsasalita sa kamera kung hindi yung mga itinalaga. Halimbawa, yung manipulasyon nila doon sa speakership ni Cayetano. In the first place, pumayag kayo doon sa term sharing. Nung matatapos na, marami nang sinasabi na kesyo-kesyo ito si Cayetano. At ang ginawa niya, nung hindi na suportado yung paglalambitin niya sa pwesto, mga kaibigan, ano ginawa niya? Nag-resign kuno. Pero inorchestrate. Ginawa ng script. No? Ito niya gagawin ko. Katunayan, bibigyan ko kayo ng 2 million. Yan. Bawat isa sa inyo, binigyan ng 2 million Pambakasyon mga kaibigan Ngayon, binigyan ng 2 million di nag-resign siya. Tapos nagsalita yung gago na mga mga alalay niya. Na sila Mike, si Mike. Yung puro mga party list, mga kaibigan. Itong mga party list na ito, kung mga makaasta, akala mo, sila na nagsasalita Meron pa ba kayong naririnig na regular congressman? Paano? Puro bobo yan. Mga baboy lang yan tignan mo nangyari ngayon, nakakuha ng bilang si Velasco. Samantalang nung bago sila magbakasyon, at pag isara ni Cayetano yung kongreso, lahat nasa kanya Bakit? Nandun yung hawak niya yung darak para lalamunin ng mga baboy sa kongreso. Ano nakuha na? Ano nangyari? Lumipat naman. Sapagkat yun naman ang may hawak ng labangan. Kaya yan, wala namang, sabi nga ni Cayetano, binaboy ninyo kongreso. Para bang hindi siya lagi kasali, Pagka masama, hindi siya lagi kasali, mga kaibigan. Lalo na pag hindi siya ang kasali. Hindi siya gagawing speaker. Hindi niya makukuha yung gusto niya
abay, doon lang nabababoy eh. Oh. Pero pag siya man bababoy, okay lang. Mga kaibigan, yun yung sinasabi natin eh. Galit lang yung mga yan sa mga magnanakaw, pati itong mga butante, di ba, na mga gago. Oh. Galit lang kayo sa magnanakaw, pagka iba magnanakaw. Pero pag paborito ninyo magnanakaw, ba hindi kayo galit. Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Asan ba tayo? Itong eleksyon na nangyari kaninang umaga, mga kaibigan, sa Celebrity Sports Complex. Ang babaw ng mga pinagsasabi rito ni Cayetano. Kesyo, Kongreso ba yan? Talagang, alam mo, pag galit ka, at pagka ikaw ang ugali mo masama, masamang ugali, di ba? Katulad ni Cayetano, abay, lahat maiisip mo eh. Katulad niya, kesyo, hindi raw Kongreso, yung pong Celebrity Sports Complex kung saan doon ginanap ito pong sesyon ng mga nagpatalsik sa kanya. Ang tawag dyan, sinipa ka, di ba? Sipin mo, nag-resign ka. Ba't ka magre-resign in the first place? Wala ka naman pagre-resignan. Ngayon mo gawin yung pagre-resign, di ba? Ngayong, ayan, babuyan na kayo, mag-resign ka na bilang congressman. Di ba? Pero speaker, may kasunduan kayo eh. Actually, kinikilala mo yung kasunduan, ayaw mo lang kilalanin. Dahil gusto mo, ikaw pa rin. Di ba? O, mga kaibigan. O, ngayon, sabi naman itong si Lito Atienza, siya pala ang nag-move para madeklara na bakante yung speaker. Posisyon ng speaker. Oh, mga kaibigan. So, nando na. Dala-dala pa yung ano ron eh. Yung bang ano, yung emblem ng ano, ng kamera. Di ba? O, kasi sabi nila, illegal. Wala dun yung ano, yung isinusuksok na ganon. Na meron logo ng House of Representatives. Dapat ang logo nyo, lakos eh. Puro kayo buhayar yan eh. Di ba? Oh, mga kaibigan. Pero ang bottom line dito, wala namang mababago eh. Hindi ba? Oh, kahit na sino sa kanila mamuno dyan, pareho lang naman yan eh. Katunayan, ipinagmamalaki nga ni Velasco, ang suportang nakuha niya mula kay Presidente Duterte sa pamilya, pinasalamatan niya yung pamilya. Anong sasabihin yung hindi nakikialam ang presidente dyan? Di ba? Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Hindi raw nakikialam, mga kaibigan, ang ano. Pero pinasalamatan niya sa suporta ng pamilya. Ala na ho mga kaibigan wala nang patutunguhan itong ating bansa eh. Ngayon, kung gusto ni Alan Peter Cayetano na makapagbangong puri, abay, kumalas ka na. Di ba? Tinadyakan ka na eh. Oh. Di ba? Pagsipa sa'yo yan. Tsaka nung pagkatapos mong tarantaduhin yung kamera, hindi ba ang sabi ni Presidente Duterte doon kay Alan Velasco, mga kaibigan dalawa tayo anyang naloko. Di ba? Niloko anya tayo. Ayun, mga kaibigan, ano po. O ngayon, immediately, kung paano yung ginawa ni Cayetano na resign, wala ka naman pagre-resignan eh. Di ba? Ang gagawin mo lang, kikilalanin mo yung katarantaduhang ginawa ninyo na kayo ay mag-usap-usap na maghahati kayo sa pwesto at ang kausap ninyo yung inyong ginudyos na si Presidente Digong nyo, di ba? Kaya yun din ang ginawang proseso sa kanya, mga kaibigan. At ang masama,
pareho silang nagke-claim na meron silang bilang. Di ba? So lumalabas, talagang puro kayo walang ya. Di ba? Wala naman na bago eh. Alam mo, sayang sayang ang pagkakataon. Ito sana ang pinakamagandang pagkakataon para kahit papano, kahit bahagya, makabangon ang napakabaho na imahe ng Kamara. Itong mga congressman na ito, hindi ganyan ang ginawang proseso. Alam nyo, sabi nga, kahit sino sa kanila pumalit, wala namang mababago eh. Hindi nga natin alam kung ito'y magiging mas masahol pa eh. Di ba? Magiging mas masahol pa yan eh. Wala nakakaalam yan. Pero kung ang ginawa nila, yun talagang tunay na pagpili sa liderato ng Kamara, abay, baka sakali, kahit bahagya, maibangon ninyo ang napaka-sama na imahe niyang Kamara. Ngayon, anong itsura nyo? Kala nyo ba may naniniwala sa inyo? Kayo-kayo lang yan eh. Sila-sila lang yan, yung naniniwala at hindi naniniwala. Pero ang tao, wala na yan. Alam na ng taong bayan na yung pinaggagawa ninyo, pansarili nyo lang lahat yan. Katunayan, yung budget na pinag-uusapan nila dyan, mga kaibigan, kuwan ho yan. Yan ang dahilan kung bakit pinipilit ni Presidente Digong nyo na maipasa. Di ba? Kung maipapasa yan, di nga namin alam kung pinaglalaruan nyo lang ang taong bayan eh. Hindi ba? Maaring drama rin yan. Di ba? Kasi kung may katotohanan at hindi drama lang yan, mga kaibigan, hindi nila bubusisiing nilang mabuti yung budget na yan. Baka kaya ginawa nila yung eksena na yan para mabilis na maipasa yung budget nang wala nang bubusisi. Yung budget na kargado ng santambak na pork barrel, mga kaibigan, na nakasingit na mga pork barrel. Sino nakakaalam niyan? Kayo-kayo lang. Di ba? Kayo-kayo lang ang nakakaalam kung pinaglalaroan ninyo ang mga mamamayan at ang pera ng taong bayan. Ngayon, pagka naipasa yan, ibig sabihin, ang liwaliwanag, pasado rin yung pork barrel nila kahit labag sa saligang batas. Di ba? Nag-allocate na sila ng mga pondo eh. Nagumpisa nga yan, di ba? Yung paglutang ng banat kay Cayetano, sinimulan yan doon sa nakasaksak na mga na pork barrel na hindi identified kung saan gagamitin, mga kaibigan. Ilang daang bilyon yata yung allocated na budget para sa Taguig. Napakaliit lang yan Taguig. Saan nyo gagamitin yan? Hindi ho nakalagay. Tingnan ninyo, napakawalang yapa ng mga taong ito. Nung isara nila yung Kongreso, i-adjourn nila, yung session, mga kaibigan, nagbigay pala ng tigda 2 milyon sa bawat congressman. Siyempre, ang binigyan nito, yung mga bumoto sa kanya. Yun agad ang unang siyempre, magtatamasa dyan sa pondo na yan. Ito po ay sa harap na ang mamamayan ay patay gutom. Na hindi po nabigyan ng sapat na tulong ng gobyerno sa loob ng ilang buwan na marami ang nawala ng hanap buhay. Mga kaibigan, hindi nila natulungan. Pagkatapos namigay ng tulong, puro ninakaw pa ng mga barangay captain tsaka ng local officials yung pera, kaya walang nakarating. Kung meron man nakarating,
ilan lang ho yung nabigyan. Pigmamalaki nyo yun. Kahit na 8,000 binigay ninyo at natanggap na 8,000 yun halimbawa, at marami naman ang hindi nakatanggap ng 8,000, hindi pa rin sapat yun. Mga kaibigan, mabubuhay ka ba ng ilang buwan tayong naka-lockdown hanggang ngayon? 7 buwan. 8,000. Eh di wala pa 1,000 isang buwan. Paano napagkasya ng tao yun? Kung 8,000 yun. Hindi ba? Yung mga nabigyan lang, ha? O, isipin ninyo yan. Tapos sila, magbabakasyon lang, 2 milyon. Dahil yung kapalit, sabi nga sa inyo, wala namang papayag na ganun eh. Sa drama, yung magbobotohan, nang walang gayla. Nang walang kapalit. Parang yung investigasyon sa ABS-CBN, yung bang mga yun magpapagod na halos mapatid ang litid ng mga tarantadong congressman na nagpasara ng ABS-CBN kung walang kapalit. Isipin ninyo yan. O, kita ninyo ngayon, nakabalik yung ABS-CBN, di ba? Sa ibang channel. Yan po mga kaibigan Lahat ng ginagawa nila, puro may kapalito yan. Kaya huwag nyo sasabihin, wala na kayong moral ascendancy, moral authority. Lahat ng question ninyo, nito sila Cayetano, tungkol sa mga proseso, pare-pareho kayo. Kahit yung kampo na yan ni Velasco, pare-pareho lang kayong mga dupang. Yan ang mahirap. Dadating ang araw, magkakasama kayong dupang, kayo-kayo rin magkakagatan. Di ba? Kayo-kayo rin parang mga buhayang magkakagatan. Mga kaibigan. Kasi wala na kayong wala na kayong karibal kayo-kayo na lang Di kayo-kayo na lang yung magkakagatan dyan. Di ba? Dyan talaga mauuwi yan. Paano hindi sinusunod ang tinatawag na rule of law, mga kaibigan? Lahat sinisira dito. Pati yung proseso ninyo dyan sa Kamara. Alam nyo, pagkakataon sana nila maibangon, di ba? Ito napakabantot na imahe ng Kamara. Mantakin ninyo sana ang ginawa nila, imbes na ganyan, wala naman na bago ron Ang napapaboran lang yan, sila. O paano kung may nagbigay dito ng kwarta, di nakadoble sila ng pera. Naglagaring hapon pa, 1, 2, 3 pa ang lakad, di ba? Sipin mo, tumanggap sa kabila, tumanggap pa rin sa kabila. Katulad nung suspecha raw ni Cayetano, binilang niya raw. Meron daw siguro mga 6 na 2 beses bumoto. Mga kaibigan, ano pa inaasahan nyo? May kapalit Hindi ba? Paninindigan ba yun? Tsaka, ang proseso dyan, kayo lang ba 2 maglalaban sa speakership? Natapos na yung term sharing, nababoy na. Di ba? Total, sinalaula nyo na rin lang. Di sana, ang ginawa ng mga congressman, hindi. Mula sa ibang congressman, pinayagan na lang nila na makatakbo ang kahit sino na gustong maging speaker. Kaya may suporta ka ng presidente, kaya hindi naman yun ang importante sa speakership Ang importante sa speakership, para kang pangkaraniwang botante, pipili ka yung alam mo na makakabuti para sa interes ng bansa at mamamayan. Hindi ba? Dapat ganon. Hindi po Dito po, ang pagpili ngayon ng speaker, kailangan yung kasang-ayon sa gustong mangyari o susunod sa gustong mangyari ng executive. Abay, di sira ang rule of law. Hindi ba? Hiwalay kayo
Wala nang check and balance. Dahil sa ginagawa ninyong katarantaduhan dyan sa kamera na yan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Meron tawag sa telepono? O, ipapagbigyan mo ng ng linya yan. Meron po tayong tawag sa telepono mula yata sa Quiapo. Sa lungsod ng Maynila, sa Quiapo. Pakinggan ho natin. Hello? Hello, magandang gabi po. Ay, sandali inaayos lang yung linya nyo. Hello? Opo. Ayan, okay ho. Magandang gabi po. Yeah, magandang gabi po, Kuya Percy. Opo, sino po sila? Si Armando Juan po ng Barangay 384, Quiapo, Manila. Saan ba ho yan 384 na yan lugar? Sa Quiapo? Sa Quiapo, Villalobos. Ay, Globo de Oro pala. Globo, yung malapit sa tulay. Opo, sa may Manila Golden Mosque. Di ba, inchik ang dyan, chairman dyan? Ay, hindi po. Ang Barangay 384, ang chairman mo dito si Abubakar Sharif. Kala ko yung inchik eh. Hindi po. Labas po ito ng Manila Golden Mosque. Oho. Sige po, ano po ang dahilan at napatawag kayo? Nabanggit nyo, sir, yung ginawa nila doon sa sa Taguig na nagbigay ng 2 million. Di ba? Hindi. Dito rin ho, nangyari din po yan dito. Yung 2 million Hanggang po, suhol yun sa mga congressman. Pero yung allocation, baka, ewan ko kung anong tinutukoy nyo, yung allocation, budget allocation ba? Yung pork barrel? Dito rin kasi ang nangyari po, ang nangyari, nung binigyan kami ng June 17 ng kalahating form daw, yung kalahati sa DSWD, pag meron kami nun, meron na yung ayuda, pero ngayon, October na, wala pa rin po. Ano yan, pangalawa? Wala pa kaming pangalawang, sir. First trans, hindi pa kami nabigyan ng mga demonyong taga-DSWD dito sa Maynila. Ninakaw na ho yun. Yung, may duda nga ako, ninakaw na eh. Hindi ho duda. Sinasabi nila meron, tas walang natanggap. Di ninakaw. Nag-upload sila sa Ano yun? Facebook, sir, na meron na. Ano yun, nag-evaporate? Singaw ba yun? Yung pera ba nagiging singaw? Di ba? Kung nagiging singaw ang pera, tsaka nyo sabihin may duda kayo. Hindi naman ho nagiging singaw yung pera. Sinasabi nila namigay sila ng pera, di ba? Nag-release ng budget para ibigay. Hindi nakarating sa inyo. Di ninakaw nila. Wala na ho, pasubali yun. Oo. Bulagawa ko, sa totoo lang. Dapat makatanggap din ako. Pero wala rin nangyari. Lahat kami rito sa loob ng Manila Golden Mosque, walang natanggap. Oo. Nagtanong kayo sa barangay kung bakit. Yung ibang mga nagtanong, yung iba pong nagtanong, ang sabi sa kanila, punta kayo sa City Hall. Tuturo ka na. Pag galing sa City Hall, sabi naman ng City Hall, punta kayo sa barangay nyo. Ayun. Sa madalit sabi, ginawa kayong bola ng basketball. Pinagpasapasahan pa. Yung mga kapitbahay ko dito sa compound, sir, yun na nangyari. Ginawang bola. Tsaka 2 beses kayo ninakawan. Opo, wala pa kaming second trans. First trans, wala pa eh. Ninakaw na yung pera. Doon sa first trans pa lang yun. Ninakaw na yung pera, niloko ka pa eh. Hindi ba? Opo. Niloko ka pa eh. Pinagnakawan ka na, tapos tuturo ka pa kung saan-saan, di niloko ka pa. Di dalawa kasalanan nila. Ninakaw, naniniwala kang meron, kaya ka naman pumunta rin doon sa City Hall, nagtanong ka rin. Tapos, hindi po ako, sir. Yung mga kapitbahay ko po. Kaya nga, di ba? Naniniwala eh. Di ninakaw yun, pati yung tiwala mo, ninakaw sa'yo. Di ba? Opo. Ninakawan ka na ng pera, ninakaw pa tiwala mo. Yan ang masama. Sabi ko nga, wala naman sila nagawa dito sa pandemyang ito eh. Wala talaga, sir. Ang lahat ng bansa sa mundo ho, Mr. Pangalan ho nila? Mr. Kwan ho. Mr. Kwan. Opo. Lahat ng bansa sa mundo, walang inatupag kung paano ipagkakaloob ang pera. Opo. Para matulungan ang lahat. Walang sinisino rito
Amerika, Japan, lahat yan. Australia, Canada. Ha? Wala akong sinino dyan. Lahat yan nakatanggap. Kaya wala kayo naririnig bukod sa Pilipinas na hindi kami nakatanggap. Sa Pilipinas lang yun. Sa Pilipinas lang. Di ba? Actually, sir, may narinig pa ako rito eh. Oo. Yung mga nag-apply ng mga binata, hindi raw pwede kasi binata. Sabi ko, kasama kayo sa nabiktima. Hindi ho, ano yan, wala ho dapat sinisino yan dahil lahat ay naapektuhan. Opo. Oo. Dapat lahat tayo kasali. Ha? Namili na nga sila, hindi pa nakarating. Yun ang masama. Di ba? Opo. Sige po, sa Quiapo ba kayo o sa Taguig? Dito sa loob ng Manila Golden mo, sa Quiapo. Sa Quiapo. Oho. Opo. Kumusta po naman ang Maynila ngayon? Ah? wala pa rin pagbabago. Hindi ba kayo nagsisi? Hindi ba kayo nagsisi? Actually, sir, hindi ako nakaboto. Bagong lipat ako rito. Last year lang kaming mag-asawa rito, sir. Ganun o ba? Oo, doon ako. Hindi ako nakaboto rito. Swerte kayo. Kaya akong bumoto. Swerte kayo. Alam niyo kung bakit? Bakit, sir? Hindi kayo naloko eh. Di ba? Ganun ba? Swerte kayo. Yun man lang, pagmalaki natin ba, hindi ako naloko ni Yorme. Di ba? Opo. Sige may sasabihin pa ba kayo? Maraming salamat po sa ibang pagkakataon sa tawag ko ako. Nakikinig ba kayo sa radyo? Opo, hininaan ko lang kasi baka mag-feedback. Tama. Gabi-gabi ba kayo nakikinig o ngayon lang? Opo. Matagal na nasa kabilang himpilang ka pa doon sa Kalampag. Ay, ano ba yung tawag doon? Sa kabila. Sa Kalampag. Pati kolum ko, alam mo mukhang nagbabasa ka rin ng kolum ko sa dyaryo. Bulag ako, sir. Bulag ako. Nandun pa ako sa Project 4, nakikinig na ako sa inyo, sa kabilang himpilan. Yung unang himpilan noong 2007. Oo. Tama, no? Matagal na, no? Na sinipa ka rin doon. Tapos sinipa ka doon sa kabilang... Yung huling himpilan mo, sinipa ka rin ng... Yun na yun. Oo. Sinipa ka rin sa... Ayoko nang bangkitin ng pangalan. Ganun talaga kung si Cayetano nga, nasipa Ikaw pa, sir, na nag-commentator lang. Yung pinagkakapirahan yun. Ito, hindi naman pinagkakapirahan to, di ba? Sir, nabanggit mo ang ABS-CBN. Bakit yung dalawang announcer lumipat sa kabilang himpilan? Bahala sila sa buhay nila. Si Dos Fordos? Bahala sila sa buhay nila. Andoon sa Rojas Boulevard. Yung kaunahang sa Pilipinas. Alam mo yun? Hindi, natanggal din sila. Tinanggal din sila. Doon sa kauna-unahang istasyon sa Pilipinas? Tinanggal din sila. DCRH? Hindi, tinanggal din sila kaya sila lumipat. Oo nga, andun na sila ngayon sa kauna. Sinipa rin. Sinipa kami lahat. Di ba? Okay, sige sir. Maraming salamat po para makatalakay pa po ng ibang topic. Salamat, Mr. Kwan, Yes, sir. Opo. Salamat sa inyo. Maraming salamat din po. Si Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire. Salamat sa pagtawag ni Mr. Kwan ng Quiapo. Asan ba tayo? Pinag-uusapan natin. Sabi ni Cayetano, fake yan. Yang session outside house. Yan. Ang Celebrity Sports Club ay hindi namang kongreso. Tama. Alam naman namin yun, hindi naman kami tanga. Di ba? It creates a disturbing precedent. Disturbing precedent daw ngayon may fake session na ginawa. Yun po mga kaibigan, fake daw yun. Siya rin fake Alam nyo bakit isang tanong? Bakit pasama ng pasama ang takbo ng ating pamahalaan? Isa sa dahilan niyan, iniisip ko rin kanina, yung siyempre maraming dahilan, di ba? Kung ba't pasama ng pasama. Ang isa sa dahilan po riyan, yung marami sa nakaupo kasi ngayon,
ang gobyerno natin nauupo, halimbawa, yung mga, lalo na elected officials, ano ho. Sa elected officials, hindi mga hinalal Hindi tunay na ibinoto ng taong bayan. Mga kaibigan. Kahit pa sabihin mong, di ba, ang desisyon naman sa mananalo, yung majority na nakakuha ng majority votes, di ba? Pero, ni majority vote, hindi nila nakuha Marami peke. Marami sa kanila ang peke. Sa senador, alam naman ninyo yan. Sa mga senador, may mga peke tayong senador. Hindi nanalo yan. Paano mo nasabing hindi nanalo? Pinroklama yan ng COMELEC. Pinroklama yan ng binilang ng COMELEC yung boto, tsaka ng Smartmatic. Yun na nga mga kaibigan Pwede kang manalo o pwede kang maupo sa pwesto nang hindi ka nanalo. Alam nyo na kung ano ibig sabihin nun. Di ba? Kaya, nagkakaleche-leche. Kasi hindi nila talaga pinaghirapan yung unang-una, hindi walang tiwala ng taong bayan Yung pagkakaluklok nila sa pwesto Lokohan lang nilulunok na lang ng publiko Di ba? Pwede ako ipinalo ng COMELEC kung magbibigay ako ng pera. Lalo na party list. Pag nagbigay ako ng 5 milyon dyan, accredited na party list ko, pwede ng kumandidato yan. Di ba? Pagkatapos, siguro hihingi pa sila ng dagdag sa'yo kung gusto mo na ikaw ay mapabilang. O gulpi na yung 5 million. Dati yun 5 million, ewan natin ngayon. Kaya nakita ninyo, ang daming party list na hindi nyo narinig ang pangalan. Lokohan. Ni walang kinakatawan. Na sektor na sinasabing, ano ba yung party list? Pinayagan sa batas yan, ginawa sa batas yan, para kumatawan sa napapabayaang sektor. Sino kumakatawan sa mga demonyong yan? Sa napapabayaang sektor. At kung sila'y kumakatawan sa napapabayaang sektor, meron na ba nangyari? Nabago ba nila yung kapalaran? Kapakanan ng mga sektor na kanilang kinakatawan? Kaya yung party list, isang malaking Isang malaking, maitatawag mo dyan? Sindikato yan Di ba si Digong din ang nagsabi minsan yan, di ba? Yung party list, ginagamit lang na mayayaman yan Alam niya pala Pero ang suporta nila nanggagaling sa party list. Di ba? Mga kaibigan. At ito mga party list, representative na ito, akala mo kung mga sino, sila nag-ahari sa Kongreso. Natatawa ako kanina, pinanonood ko yung kapraso lang naman Ang napagmasdang ko kaagad doon, mga kaibigan, isipin mo, Lito Atienza, party list. Dating mayor ng Maynila yan. Bakit nasa party list? Bakit hindi siya makatakbo bilang isang regular congressman? At saka yung si Lito Atienza para sa kaalaman ninyo, mas una kong nakasama yan kesa kay Mayor Alfredo Lim. Ako na makapagsasabi kung anong klaseng pagkatao meron si Lito Atienza. Tsaka yung pamilya niyan, mga kaibigan. Kilala ko yan Ang dami kong tulong na pagkaloob din dyan sa pamamagitan ng aking trabaho bilang komentarista. Sapagkat noon, naghahanap tayo ng mga bagong muka sa politika na inaakala natin sila yung mga makapagpapabago. Ganun tayo
Tumutulong tayo para sa ikabubuti ng lahat na inaakala natin na makabubuti sa lahat. Kaya sabi ko sa inyo, puro kabiguan ang inaabot natin eh. Kung kami na nga nakapagsiservisyo sa kanila, kayo pa kaya na binabayaran lang tuwing eleksyon ng mga kandidato para iboto sila? Sipin ninyo yan. Kaya, ano ho mga kaibigan party list, tingnan mo, nakikita ko, meron mga may edad na ron, pero wala, nakaupo lang. Mag-iintay lang ng taasan ng kamay. Para si Lito Lapid. Si Lito Lapid, ganyan ang papel sa Senado Mag-iintay yan ng taasan ng kamay. Pag nakita niya, yung mas marami kung saan mas maraming magtataas ng kamay, doon siya sasali. Para mapabilang siya. Doon sa mananalo. Ganun siya halimbawa, yes or no. Sinabi, divide the house. Yes or no lang to. Yes. Titingnan mo, hindi mo na magtataas si Lito Lapid. 24 yung senador, di ba? Bibilangin niya yun. Pag naging 13 yun, tataas na kamay niya. Pero pag yung konti, hindi magtataas ng kamay yun. Sinabi, sino ang no? Nandun na yung majority, di ba? Ayun, mabilis na, tataas na kamay ni Lito Lapid doon. Kasi alam niya na bilang Mathematics. Yan ang naging papel ni Lito Lapid lang. Alam nyo, anak na, itong mga congressman to, wala na. Hayop talagang, sa palagay nyo, ano gagawin ni Velasco? Haber? Doon ba sa nangyaring yan may maaasahan ng taong bayan na magiging malaya yung kamera sa executive? Wala. Sila na nga nagsasabi kung ano yung gusto ng presidente, yun ang gagawin nila. House of Representatives of President Digong nyo. Hindi House of Representatives na ng taong bayan yan. Ang tingin ko, puro bobo na yung nakaupo dyan Ni konsihal, hindi napapasa Mga kaibigan Alam ba ninyo, konsihal nung araw? Sa Maynila. Maynila, mga konsihal pa lang kahit saan. Kahit sa Parañaque. Mga mga mararangal na tao Sa Maynila mga mga merong mga yung bearing kung tawagin. 'Di ba? Di mang sila ganong katalino, pero makikita mo yung yung simbolo ng opisina ng gobyerno sa kanila. Kita mo, ramdam mo. Na talagang pinapahalagahan nila yung kanilang pwesto. Pero alam nyo, katulad ngayon, isang tanong agad yan sa kaguluhan yan sa Kamara. Ngayon bang, halimbawa, si Velasco na nga, kasi pag may banta pa itong pangkat ni Cayetano, di ba? Hanggang ganyan lang naman yan mga kaibigan, ang dami na raw niyang binanggang higante. Sino yun? Si Gloria? Liit-liit ni Gloria, paano naging higante yun? Mga pandak yun hindi, sino bang higante yung tinutukoy nito? Na binangga niya raw? Si Trillanes. Hindi naman higante yun ito si Cayetano kung ano mga pinagsasabi, no? Sige nga, banggain mo na nga itong administrasyon ngayon. Para kahit bahagya, maniwala kami sa sinasabi mo. Di ba yan ang unang-una pa lang na talagang Speaker of the House yan? Maitalaga rin sa pwesto sa DFA. Ano sabi natin? Pagsisisihan nyo yan. Yang
si Cayetano. Unang-una, dating dilawan yan. Di ba? Wala hong kinilalang tao yan si utang na loob. Wala. Lapastangan yan. Mga kaibigan. Alam mo, halimbawa, may pinagkakautangan ka ng loob. Kung hindi ka naman binababoy ng taong yan, siguro dapat nananahimik ka lang eh. Di ba? Di ba, sa issue ni Marcos, magiging tao ba sila? Kung hindi naging nagkaroon ng pwesto, ayun, may tumatawag sa gobyerno ni Marcos, hindi nabigyan ng pagkakataon yung tatay nila. Di ba? Nakinabang. Sino pa? Kay Pinoy. Di ba? Tapang-tapang niya, no? Sa mga kaibigan, no? Kumurahin yung mga kalaban ni Pinoy. Di ba? Tapos, ayun, sa bandang uli, babanatan ka rin yan. Di ba? Yan din ang inabot nyo. Ngayon, tawag dito? Sabi ni Presidente Duterte raw, ayon kay Harry Mantica Roque, hands off daw ang Malacanang. Sabi niya, hindi na raw makikialam o sasangkot ang kanyang sarili nitong si Presidente Digongyo sa mga bagay na may kinalaman sa House of Representatives. Pagkatapos na yung term sharing deal na kanyang inimbento sa pagitan nitong dalawang ito, mga kaibigan, naglagay sa budget ng gobyerno sa alanganin para sa budget ng gobyerno sa 2021. Sabi, let's just say, sabi ni Harry Mantica Roque, he has learned from the politics happening. Talagang lagi gusto malinis silang lahat no? Si Cayetano, ganun din ang mentality niyan. Hindi sila nagkakaroon ng kasalanan, mga kaibigan. Walang yang buhay ito. Buti pa yung Papa sa Roma, nagkakaroon ng kasalanan yun eh. Daig pa nila eh. Infallible eh. Hindi nagkakamali. Wala pang pagkakamali. Mga kaibigan, nakarinig na ba kayo kay Digong nyo na nagkamali siya? Ala pa eh. Tama siya lahat eh. Diba? Eto si Velasco. Nagpunta pa rin sa kay Sara, diba? Ano sabi natin, diba? Ang tunay na punot dulo niyang bangayan na yan sa kamera, yung gitgitan na yan sa pwesto, dahil sa pagtakbo ni Sara Duterte na ambisyon niya. Sipin mo, bakit nag-ambisyon yan? At saka yung suporta ni Sara Duterte kay Velasco, ibig mo sabihin, desisyon lang ni Sara Duterte yun. Hindi. Pati ng tatay niya. Di ba? Kaya nga kita ninyo, nagtayo ng organisasyon yung si Sara Duterte kunyari, pero nasa likod nun, si Digong nyo rin. Di ba? Mga kaibigan, maniniwala ba kayo walang pakialam sa isa't isa yan? Tumigil na nga kayo. Siya nagpasimuno niyan, siya nagbasbas niyang term sharing niya, tapos sasabihin niya, wala na siyang pakialam dyan. Ang pakiusap daw niya, ipasa ang 2021 budget. Wala na po siyang pakialam kung anong gawin na mga mambabatas. Matapos ito, sabi ni Harry Roque Mantica. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Sika Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ano ang katunayang may pakialam ang Malacanang? Ang sabi ho dito, presidential daughter and Davao City Mayor
Sara Duterte affirmed the hugpong ng pagbabago, party support of the term sharing agreement in the House of Representatives of Crocodiles. After meeting, yun, kita na ninyo, pwede ba magkaiba ng desisyon yung anak at saka yung ama? Kunyari lang yun, drama-drama. Pero wala na po tayong oras, mga kaibigan, sa mga nakikinig sa atin sa himpilang DWBL, sapagkat ang ating palatuntunan po ay napapakinggan alas 10 hanggang alas 11, Lunes hanggang Biyernes sa DWBL 12:42 sa inyong mga talapitan. Pero wag po muna kayong alis sapagkat magbabalik po ang Rapid Fire pagkatapos po lamang ng ilang saglit. Magpapaalam lamang po tayo sa ating himpilan. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan. Bumapatikos, bumabanat. Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno. Nagseserbisyo publiko. Pakinggan para hindi maging mangmang sa nangyayari sa lipunan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa DWBL 1242. Lapid Fire ni Percy Lapid. Totoong balita, katotohanang komentaryo. Lapid Fire. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Ka-Percy Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po.